Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 321, si Lin Fang nasa Celestial Academy. Sa malawak na kalsada sa labas ng Imperial City, 3 tao na sakay ng mga kabayo ang mabilis na tumatakbo laban sa hangin. Nakasuot sila ng mga sombrerong kawayan, mahabang tiyang paus at nakayuko at nakatago ang kanilang mga mukha. Bukod dito, 2 sa kanila ang tila nakasuot ng tansong maskara sa ilalim ng kanilang mga sombrerong kawayan, na lubos na nakatago ang kanilang mga mukha. Sa wakas, dumating ang mga taong ito sa panlabas na bahagi ng Imperial City at huminto sa harap ng restaurant ni Qingzin. Dinala ng staff ng restaurant ng Qingzin ang kanilang mga kabayo sa kwadra at pinapasok ang 3 tao sa restaurant. Nanatiling tahimik ang 3 tao at agad na pumunta sa isang table. Mukha silang kalmado at tahimik. "Hello, paano kita matutulungan?" Tanong ng waiter. Nagtaas ng ulo ang tila pinuno. Mukha siyang malinis at gwapo, ngunit sa kanyang malinis at makisig na mukha, makikita ang isang misteryoso at malalim na ekspresyon sa kanyang mga mata. Nagbigay din siya ng impresyon na napaka-mature niya, na marami na siyang naranasan sa mundong ito. Ang ekspresyon sa kanyang mga mata ay halos tila na puno ito ng kayabangan ng isang cultivator. "Gusto namin ng isang kaldero ng tsaa, 2 garapon ng alkohol at isang plato ng atsara." Sabi ng medyo may edad na lalaki sa malambing at palakaibigang tono. "Naiintindihan." Sagot ng staff at agad na umalis. "General, dapat ba akong magtanong?" Tanong ng katabi ng middle-aged man. Bahagyang umiling ang nasa katanghali ang lalaki at sinabi sa mahinang boses. "Sandali." Bahagyang tumango ang kausap ngunit walang idinagdag. Sa sandaling iyon, naging napakasigla at maingay ang kapaligiran sa restaurant ni Qingzin. Maraming mga tao ang nagsimulang magsalita ng walang tigil at tila nasa sabik. "Your Excellency, ano ang nakaka-excite?" Sa sandaling iyon, isang boses ang kumalat sa restaurant. May sumagot na, "Haha, hindi ka dapat manatili sa restaurant habang buhay, kung hindi, makaligtaan mo ang lahat ng mga kamanghamanghang kaganapan, tulad ng seremonya ng kasal ni Wenwenyan at Duan Yu." Masyadong maraming tao ang pumunta para makita ang kasal ni Wenwenyan at Duan Yu. "Kahit na pumunta ako, ano ang makikita?" Sabi nung isa habang umiiling. "Ano ang makikita doon? Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang bagay, ang mga tao na naroon ay hindi maaaring tumigil sa pag-uusap tungkol dito. Kahanga-hanga at hindi malilimutan ang ganoong pangyayari, hindi ba? Nakakamangha. Hindi malilimutan. Hindi ka ba masyadong exaggerated?" Sa katunayan, ang isang kasal ay isang kamanghamanghang kaganapan, ngunit pagkatapos ng ilang araw, makakalimutan mo ito. Kamanghamanghang, ngunit mabilis mong makakalimutan ang tungkol dito. Well, dapat kayong pumunta doon at makikita ninyo. Nandoon ang lahat. Lahat ng pumunta roon ay gulat na gulat pa rin ngayon ang seremonya ng kasal ni Wenwenyan at Duan Yu, ngunit parehong namatay si Wenwenyan at ang ama ni Duan Yu, si Duan Lai. May pumatay sa kanila. Napatay sina Wenwenyan at Duan Lai. Nang marinig iyon ng mga tao, nagsimulang tumibok ang kanilang mga puso at naging matigas ang kanilang mga mukha. Sa restaurant, maraming tao ang hindi na nag-uusap. Ngunit kaagad pagkatapos, ang mga taong ito ay nagkagulo. Anong nangyari? Magsalita ng mas malinaw, ano ba talaga ang nangyari? Oo, paano mamatay sina Wenwenyan at Duan Lai? Sino ang maglalakas loob na pumatay sa kanila? Sino ba ang may lakas para patayin sila? Ang mga tanong na ito ay lumalabas sa bibig ng mga tao, ngunit iniisip lamang nila kung paano sila namatay at kung ang impormasyon ay mali. Paano namatay sina Wenwenyan at Duan Lai? Sino ang may lakas ng loob at lakas para patayin sila? Mukhang interesado rin ang 3 taong may sombrerong kawayan. Nang marinig ng 2 taong nakamaskara na namatay si Wenwenyan, nagsimulang bumilis ang tibok ng kanilang mga puso. Ang lalaki ay nagsasalita ng mga bagtong upang maging mas kapano-panabik. Ngunit sa sandaling iyon, pinapanatili ng lalaki ang kanyang mga kausap sa pag-aalinlangan at hindi sinabi sa kanila ang pinakakagiliw-giliw na mga detalye. Nakangiti lang siya nang walang pakialam. "Kamahalan, ang mga atsara ay nasa akin ngayon." Sabi ng isang boses na bumasag sa katahimikan. Ang tinatawag na Your Excellency ay ngumiti at sinabi, "Sige, dahil gusto ng lahat na malaman, sasabihin ko sa iyo. Maaaring naaalala mo na noong nakaraan, may isang tao na nagsunog ng isang lungsod, pumatay ng daan-daang libong kalaban na sundalo at tumawid din sa ibang bansa upang iligtas ang prinsesa. Siyempre, naalala ko, si Lin Fang iyon. Sinong makakalimot sa kanyang pangalan?" Hehe. Buong pusong ngumiti ang taong iyon at agad na nagsabi. Bumalik na si Lin Fang. Bumalik siya sa Imperial City. Bumalik na Lin Fang. Ang mga tao namangha. Si Lin Fang ay nawala ng napakatagal na panahon at sa wakas ay bumalik. Kamahalan, ang katotohanang bumalik si Lin Fang. May kinalaman ba ito kina Wenwenyan at Duan Lai? Tanong ng isa pang tao. Siyempre naman. Hindi mo ba alam lahat? Si Lin Fang ay isang disipulo ng Yunhai sect tulad ni Wenwenyan, ngunit nang lipulin ni Duan Tian lang ang Yunhai sect, pinili ni Wenwenyan na ipagkanulo ang sekta habang si Lin Fang ay nanatiling totoo. Sa huli, pinalibutan nila siya at sinubukang patayin siya, ngunit nakipaglaban siya sa paglampas sa hukbo. Siya ay ginawang bagong patriarch ng Yunhai sect. Ito ang dahilan kung bakit kinasusuklaman ni Lin Fang si Duan Tian lang at pinatay ang kanyang anak bilang paghihiganti. At saka, sa pagkakataong ito, pumunta siya at personal na pinarusahan si Wenwenyan para sa kanyang pagkakanulo sa sekta. Gustong ipaghiganti ni Duan Lai ang pagkamatay ni Wenwenyan ngunit pinatay siya ni Lin Fang bilang ganti. Parang ang katanghaliang lalaki na iyon ay nagsasalita tungkol sa isang maalamat na bayani na lalong nagpasigla sa lahat. Maaari nilang isipin na
Pinalilibutan ni Duan Tian lang ang Yun Hai Sek kasama ang isang hukbo at si Lin Feng, na nag-iisa, na itinaas ang kanyang espada at nagukit ng madugong landas sa pamamagitan ng kanyang mga kaaway, tulad ng isang bayani. Maaari din nilang isipin si Lin Feng sa palasyo ni Duan Lai, pumatay ng isang taksil, tulad ng isang bayani ng hustisya. Pabilis ng pabilis ang tibok ng kanilang mga puso. Nakapagtataka, sa araw ng seremonya ng kasal ni Wen Renyan at Duan Yu, pinatay ni Lin Feng sina Wen Renyan at Duan Lai. Gaya ng inaasahan, nakakabaliw ang kanyang mga kilos. Sa kasamaang palad, hindi sila nakapunta upang manood at namiss nila ang palabas, siyang. Nakita ng iba na tinawag na Your Excellency na tila nasisiyahan ang mga tao. Gayunpaman, sa sandaling iyon, lumitaw ang ilang mga siluwet. Nakatitig sa kanya ang dalawang yelong malamig at uhaw sa dugo. Ang taong iyon ay naglalabas ng napakasiksik at nakamamatay na chi. Kailan yun nangyari? Malamig at hiwalay na tanong ng taong iyon na ikinagulat ng lalaki. Mabilis siyang sumagot. Noon pa lang, ngayon ay kumakalat na ang balita sa panlabas na bahagi ng lungsod. Napakabilis, malalaman ng lahat ang tungkol dito. Hindi ako nagsinungaling tungkol sa anumang bagay. Kumislap ang siluwet ng tao at agad silang bumalik sa kinaroroonan nila. Napatingin siya sa lalaking kasama ang sombrerong kawayan at sinabi, General, ito ay nangyari kamakailan lamang. Tara na, sabi ng middle-aged man habang nakatayo at tinatapos ang cup of tea niya. Kaagad pagkatapos, umalis siya sa restaurant ni Qingzin at naglakad patungo sa palasyo ni Duan Lai, ngunit pagdating nila, walang tao. Parang nagsasabi ng totoo ang lalaki. Ang balita na bumalik si Lin Feng at pinatay sina Duan Lai at Wen Renyan ay mabilis na kumakalat sa buong panlabas na bahagi ng lungsod at malapit nang makarating sa loob ng Imperial City. Si Duan Lai ay isang noble ng Zuyu. Ang pagkamatay ng isang maharlika ay hindi isang normal na kapakanan. Ito ay isang napakaseryosong bagay na kukuha ng atensyon ng mga ilay Teng Zuyu. Ang bagyo ay hindi mapigilan sa pagkakataong ito dahil pinatay ni Lin Feng ang isa pang miyembro ng Duan Clan. Hindi niya magagawang manatiling hindi nasaktan ng mas matagal. Hindi hahayaan ng mga kaaway ni Lin Feng na magkaroon siya ng anumang kapayapaan. Halimbawa, umalis sina Yu Tianxing at Yu Tianchen sa palasyo ni Duan Lai at pagkatapos noon, nagsimula na silang magpakalat ng mga chismis tungkol sa nangyari, sinusubukang magplano laban kay Lin Feng. Si Lin Feng ay napakagaling. Hindi nila maaaring hayaan siyang magpatuloy na mabuhay. Hindi inisip ni Lin Feng ang serye ng mga kaganapan at ang mga taong nagbabalak laban sa kanya. Sinunod lang niya ang kanyang puso, pinatay niya si Wen Renyan dahil pinagtaksilan niya ang Yun Hai Sek at pagkatapos ay nilapastangan ang pangalan nito, kung hahayaan niya itong mabuhay, hindi makakahanap ng kapayapaan si Lin Feng sa kanyang puso. Hindi pinagsisihan ni Lin Feng ang pagpatay kay Wen Renyan. Pagkatapos, si Duan Lai, upang ipagiganti si Wen Renyan, ay sinubukang patayin siya, si Lin Feng, syempre, ay hindi magpapakita ng awa sa sinumang magtangkang pumatay sa kanya. Nagdulot ito ng gulo ngunit walang pinagsisisihan si Lin Feng. Si Lin Feng ay papasok sa Celestial Academy sa unang pagkakataon sa ilang sandali. Sa mga araw na ito, sikat na si Lin Feng, lalo na't malupit din niyang binugbog ang pang-apat na ranggo na disipulo ng akademya, si Du Guxiang. Pinilit niyang lumuhad si Du Guxiang sa harap niya. Iyon ay isang malupit at walang puso kahihiyan. Sinasabing pinutol pa ni Lin Feng ang braso ni Du Guxiao sa Yangzhou City. Kasabay ng katotohanan na marami siyang magagandang nagawa, posibleng sabihin na nakita na ng lahat ang larawan ni Lin Feng. Mayroong kahit na maraming mga tao na itinuturing Lin Feng bilang ang pagmamalaki ng Celestial Academy. Kahit na, mula sa simula hanggang sa katapusan, hindi kailanman itinuring ni Lin Feng ang kanyang sarili bilang isang mag-aaral ng akademya, nagpunta lamang siya roon upang magsanay ng paglilinang, wala nang iba pa. Ito ay si Lin Feng. Tingnan mo, bumalik si Lin Feng sa akademya. Sa loob ng Celestial Academy, sunod-sunod na sumisigaw ang mga boses. Nakita nila si Lin Feng. Hindi ka panipaniwala ang taong kilala na sa loob ng Zuyu ay bumalak at nasa akademya. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 322, ang Era of Geniuses. Sa sandaling dumating si Lin Feng sa Celestial Academy, 2 piraso ng impormasyon ang nakarating sa pandinig ng mga elite. Ang mayaman at makapangyarihang mga tao sa Imperial City ay mahilig mangalap ng impormasyon. Ang unang bagay ay pinatay ni Lin Feng sa araw ng kasal ni Wen Renyan at Duan Yu, sina Wen Renyan at Duan Lai. Siya ay lubhang mapangahas. Alam ng lahat ang tungkol sa mga nangyari. Ang pangalawang bagay ay si Liu Kanglan ay muntik nang mapatay, ngunit nailigtas dahil kay Lin Feng, at siya ay nakabalik na ngayon sa imperial na lungsod. Siyempre, hindi alam ng maraming tao ang tungkol sa mga bagay na ito. Tanging ang mga may mataas na katayuan sa lipunan ang nakatanggap ng impormasyon. Si Liu Kanglan ay muntik nang mapatay ni Duan Tian lang, ngunit dumating si Lin Feng sa pinakamahalagang sandali at nailigtas si Liu Kanglan. Gayunpaman, ang paglilinang ni Liu Kanglan ay seliado na. Bukod pa rito, walang katapusan ng poot sa isa't isa na ibinahagi ni Liu Kanglan at Duan Tian lang. Ang anak ni Duan Tian lang, si Duan Han, ay namatay dahil dito. Kahit na gumawa si Duan Tian lang ng maling mga paratang laban sa Liu Kanglan at sa pinagmulan ng isang pagsasabuatan, siya hindi makontrol ang kanyang pagkamuhi para kina Liu Kanglan at Lin Feng. Malinaw na kung magkakaroon siya ng pagkakataong patayin sina Lin Feng at Liu Kanglan, hindi siya magdadalawang isip. Sa ganitong mga kalagayan, nakakagulat na hindi natakot si Liu Kanglan na bumalik sa Imperial City. Hindi ba siya natakot mamatay? Ang impormasyong ito ay kumakalat sa likod ng mga eksena, tahimik at palihim. Ito ay lubhang mapanganib. Maraming tao ang gustong ilagay si Lin Feng sa isang nakamamatay na posisyon.
Bukod dito, sa pagkakataong ito, napatay niya si Duan Lai, na isa sa pinakamasamang posibleng pagkakasala. Binigyan ni Lin Feng ng dahilan ng mga tao para alisin siya. Walang alam si Lin Feng tungkol doon. Sa sandaling iyon, bumalik siya sa Celestial Academy. Sa sandaling iyon, siya ay nasa palasyo, na siyang naghuhas ng tirahan, at maraming pamilyar na mukha. Jing Yun, Yizu, Duan Feng, Yuan Shan. Nandoon silang lahat. Pagkaalis ni Lin Feng, nanatili sila sa Celestial Academy, pinahusay ang kanilang cultivation. Bukod pa rito, dahil hindi pa nakapunta si Lin Feng, hindi sila nag-imbita ng iba dahil walang kasing lakas si Lin Feng. Bukod dito, dumaan din si Wen Zhu minsan. Mabilis na dumami ang mga paglilinang ng mga taong ito. Nakalusot na si Jing Yun sa ikatlong layer ng Ling Qi, si Yu Shan hanggang sa ikalimang layer ng Ling Qi, at pagkatapos ay si Duan Feng, sino ang pinakamabilis sa kanila. Si Duan Feng ay naging mas mature kaysa bumalik sa kasada. Nakakagulat na nakalusot na siya sa ika-6 na layer ng Ling Qi. Siya ay may napakataas na likas na talento, na labis na ikinagulat ni Lin Feng. Masyadong mabilis ang pag-unlad ni Duan Feng. Dahil siguro sa lakas ng blood spirit niya. Ang katawan ni Duan Feng ay napuno napakalakas na mga daluyan ng buhok. Sa makatuwid, ang kanyang likas na talento ay pambihira din. Nang makita ni Lin Feng ang ilang matandang kaibigan, medyo gamaan. Ang damdam niya. Noong nakaraan, gustong sundan siya ng mga taong ito, ngunit tumanggi siya. Sila ay nanatili sa akademya, na naging lubhang kapaki-pakinabang. Napakabata pa nila. Hindi sila masyadong malakas. Ang mahinahong pananatili sa akademya para mag-ensayo ay halatang pinakamainam para sa kanila. Ngunit kung isa sa alang-alang ang antas na naabot nila habang wala si Lin Feng, maaari silang magsimulang lumabas upang magsanay. Sa itaas ng ikatlong layer ng Ling Qi, ang isang cultivator ay hindi na itinuturing na mahina, lalo na pagdating sa mga kabataang may mataas na background. Kuya, Lin Feng, ano ang antas ng iyong paglilinang? Tanong ni Duan Feng na kumikislap sa kanyang mga mataang pagkainip. Nakamit ni Lin Feng ang magagandang bagay sa Zuyo, kaya malamang na napakalakas na niya. Baka nakalusot siya sa Zuan Qi layer. Nang tanungin ni Duan Feng si Lin Feng ng tanong na iyon, ang lahat ay nagsimulang walang pasensya na nakatitig kay Lin Feng. Si Young Master ay malamang na nakalusot sa Zuan Qi layer. Sabi ni Yizu, hindi ako masyadong malayo sa pagpasok sa Zuan Qi layer. Tumanggaw si Lin Feng. Nararamdaman na niya na ang kanyang cultivation level ay umabot sa pinakatuktok ng Ling Qi layer. Ang paglusot sa Zuan Qi layer ay mangyayari sa tamang sandali. Kumbinsido si Lin Feng na malapit na siyang makapasok sa Zuan Qi layer. Nang marinig ng karamihan ang kumpirmasyon ni Lin Feng, sila ay natigilan. Gaya ng inaasahan, tama ang hula nila. Malapit nang makapasok si Lin Feng sa Zuan Qi layer. Ang kanyang likas na talento ay napakapangit. Matagal nang kilala ni Jing Yun si Lin Feng, at anuman ang ginawa ni Lin Feng, hindi na siya gaanong nagulat. Kay Lin Feng, tila ang mga himala ay karaniwang pangyayari. Ngunit si Yuan Shan ay hindi na natiling walang malasakit. Nanginginig ang mga kalamnan sa kanya. Ang lalaking iyon ay may napakalaking likas na talento. Si Lin Feng ay nakalusot lamang sa ikatlong layer ng Ling Qi nang siya ay sumali sa akademya. Siya ay umunlad ng hakbang-hakbang, at sa sandaling iyon ay isang hakbang na lamang ang layo mula sa Zuan Qi layer. Gaano kalakas ang tunog ng mga salitang Zuan Qi layer? Para kay Lin Feng, ito ay parang panaginip. Matagal nang pinangarap ni Lin Feng na makapasok sa Zuan Qi layer. Noong nakaraan, isang disipulo ang nakalusot sa Zuan Qi layer sa Celestial Academy, ngunit mas matanda sila kay Lin Feng at walang katulad na talento sa kanya. Bukod sa kanya, walang ibang makakalaban kay Lin Feng sa buong akademya. Ang pangalawang ranggo na disipulo, si Qiyong Biluo, ay hindi rin makakalaban ni Lin Feng. Hahaha. Sa sandaling iyon, isang malakas na tawa ang gamulong sa kapaligiran at tumagos sa kanilang mga tenga. Nagulat si Yuan Shan. Ang lakas ng Qi, baka may ibang nakalusot sa Zuan Qi layer. Si Yuan Shan ay natulala. Sa maikling panahon, pagkatapos na masira ang Zuan Qi layer, ang Qi ng isang tao ay magiging napakalakas. Bukod, ang makapangyarihang Qi ay nahulog muli sa akademya. Pero tingnan natin. Malinaw na naramdaman ni Lin Feng na malakas ang Qi. Ang pag-iwan sa layer ng Ling Qi at pagpasok sa layer ng Zuan Qi ay parang pagtagos sa isang ganap na kakaibang mundo. Lumabas sila ng silid at pumunta sa Central Cultivation Tower. Ang malakas na tawa na iyon ay nagmula sa gitnang Cultivation Tower. Sa sandaling iyon, hindi lang si Lin Feng ang makakakita kung ano ang nangyayari doon. Ang mga tao ay pantay na nagmumula sa lahat ng direksyon at naglalakad patungo sa gitnang Cultivation Tower. Sa tuktok ng Cultivation Tower, mayroong isang silhouette at isang malakas na hangin ang umiihip sa kanilang paligid na nagpamukha sa kanila na marilag. Sa pagtingin sa katawan ng tao, isang malawak na dami ng purong Qi ang umiikot dito. Nakakasilaw sa mata. Iyon ang eksaktong simbolo ng isang cultivator na nakalusot sa Zuan Qi layer. Si Qiyong Biluo ay sumulong na. Nanginginig ang mga tao. Ang pangalawang ranggo na estudyante ng akademya, si Qiyong Biluo, ay sumunod sa mga hakbang ng kanyang nakatatanda at siya ang pangalawang tao na nakalusot sa Zuan Qi layer. Ito ay hindi kapani-paniwalang marilag. Mukhang ang mga modernong henyo ni Zuyu ay nagsisimula ng bumangon. Ang mga tao ay nagkaroon ng impresyon na sila ay nasa isang panaginip. Ang Celestial Academy ay may isa pang henyo. Bukod, sa Imperial City ng Zuyu, maraming tao ang nakalusot sa Zuan Qi layer. Ang lahat ng ito ay kumakatawan sa isang potensyal na lakas para kay Zuyu sa hinaharap. Ang mga cultivator sa Zuan Qi layer ay lahat ay may kakaibang kakayahan na naging dahilan upang sila ay maging kapansin-pansin.
Matibay ang paniniwala ng mga tao sa mga tsismis na magsisimula ang isang bagong panahon dahil sa Zuyu competition. Ang panahong iyon ay tatawaging Era of the Geniuses. Doon ay magiging isang walang katapusang dami ng mga henyo na patuloy na hihigit sa iba pang mga henyo, nagiging walang kapantay na mga henyo. Ang tanging mga salita na makapaglalarawan ng gayong pangyayari ay ang panahon Jim the Henyo, ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 323, Provocation ni Kiyong Biluo. Sa himpapawid, ang mapagmataas na silhouette na iyon ay mayabang na nakangiti. Blue Void Spirit, lumitaw. Sabi ng silhouette sa hangin. Sa isang iglap, lumitaw ang kanyang diwa. Ang Blue Void Spirit ay asul at mukhang dalisay at malinis na parang tubig. Kasing linaw ng langit. Nag-transform ito sa isang bagyo ng mga patak ng ulan ngunit ang mga patak ng ulan ay hindi bumabagsak sa lupa, ang mga patak ng ulan na ito ay tila nag-ilusyon din. Napakagandang espiritu. Hindi ko pa nakitang ginamit ni Kiyong Biluo ang kanyang espiritu noon. Iniisip ko kung gaano kalakas ang kanyang Blue Void Spirit. Nang makita ng mga tao ang malinaw na asul na espiritu na mukhang tubig, iniisip nila na ito ay tiyak na hindi kapanipaniwala. Masyado rin silang curious. Blue Void Spirit. Nang maramdaman ni Kiyong Biluo ang kanyang espiritu, ngumiti siya ng mayabang at nagsabi. Mula ngayon, ako, si Kiyong Biluo, ang pinakamahusay na disipulo ng buong Celestial Academy. Si Dubio Wenao ay hindi na tugma para sa akin. Bukod sa, tungkol kay Lin Fang, kahit na makapasok siya sa Zuan Chi Layer, sa paningin ko, isa lang siyang walang tao. Si Kiyong Biluo ay puno ng kumpiyansa ngunit ang kayabangan na nilalaman ng kanyang boses ay tumaas hanggang sa langit, ito ay nagulat sa maraming tao. Si Kiyong Biluo ay ang pangalawang ranggo na disipulo ng Celestial Academy. Sinasabi niya na si Wenao ay hindi maaaring makipagkompetensya sa kanya. Naiintindihan nila iyon, pagkatapos ay sinasabi niya na si Lin Fang ay walang tao sa kanyang paningin, naiintindihan din nila iyon, ngunit si Dubi. Siya ang naging nangungunang disipulo ng ang Celestial Academy sa mahabang panahon. Siya ay napakahusay, ngunit si Kiyong Biluo, nakatatapos lamang na pumasok sa Zuan Chi Layer, ay nang ahas na sabihin na hindi na siya makakalaban ni Dubi. Hindi alam ng karamihan kung paano biglang naging mayabang si Kiyong Biluo. Sa sandaling iyon, nakatingin si Kiyong Biluo sa mga tao na may mapagmataas ng ngiti sa kanyang mukha. Alam niya, syempre, kung ano ang iniisip ng karamihan. Nitong huling 2 taon, palagi siyang pumapangalawa, inaapi ni Dubi. Ako, si Kiyong Biluo, ay magpapatunay sa aking sasabihin. Sa 3 araw, narito, hahamunin ko sina Dubi, Wenao at Dugu Shang. O at kung ang tinatawag na henyo, si Lin Fang, ay gustong sumama, wala rin akong pakialam. Malamig na ngumiti si Kiyong Biluo at sinabi, sabihin sa lahat ang tungkol dito. Sa 3 araw, magalang kong hihintayin silang lahat dito. Nang matapos siyang magsalita, nagsimulang maglakad sa ere si Kiyong Biluo. Sa isang iglap, nawala siya at walang nakakaalam kung saan siya nagta. Nakatayo lang ang mga tao, tulala. Nakakagulat na gusto ni Kiyong Biluo, na hamunin sina Dubi, Wenao, Dugu Shang at Lin Fang, kay yabang. Matapos masira ang Zuan Chi Layer, si Kiyong Biluo ay naging sobrang kumpiyansa, isinasaalang-alang ang lahat at lahat ng hindi niya napapansin. Maaaring ang espiritu ni Kiyong Biluo ay may espesyal na bagay na nagbibigay daan sa kanya upang maging unang ranggo na mag-aaral sa akademya. Kalabanan pa kaya niya ang 8 matataas espesyal. Maraming tao ang may katulad na pag-iisip dahil wala sa kanila ang may ideya kung ano ang sanhi nito. Gayunpaman, ang kumpiyansa ni Kiyong Biluo ay talagang nagbibigay sa kanila ng isang pakiramdam ng kapangyarihan, ito ay nanginginig sa kanilang kaluluwa. Sa sandaling iyon, nakatayo rin si Lin Fang sa karamihan at pinagmamasdan ng nawawalang silhouette. Ang mga ilaw ay kumikislap sa kanya mata. Ilang sandali bago, si Lin Fang, gamit ang kanyang Earth Fusion, ay nagawang imbestigahan ang espiritu ni Kiyong Biluo. Nalaman niya na ang mga patak ng ulan ng Blue Void Spirit ay talagang tinatakan ang kapaligiran. Ang hangin sa loob at labas ng asul na bagay na iyon ay hindi ganap na pareho. Ang Blue Void na iyon ay halos tulad ng ibang mundo. Pwede ba yun? Nakuha ni Biluo ang kanyang pangalan dahil sa kanyang espiritu. Naisip ni Lin Fang ngunit agad siyang umiling. Tila interesado si Kiyong Biluo na maging unang ranggo alagad ng akademya. Sinusubukan pa niyang patunayan sa lahat na siya ang pinakamagaling, kaagad pagtatapos na masira ang Zuan Chi Layer. Bukod pa rito, ang ikinainis ni Lin Fang ay nang walang anumang provocation, may nasangkot na naman sa kanya. Sinabi ni Kiyong Biluo ang pangalan ni Lin Fang. Masyado niyang hinamak ang pagsikat ni Lin Fang kaya tinawag pa niya itong walang tao. Ang bastos. Kapag nakapasok si Young Master Lin Fang sa Zuan Chi Layer, madali niyang tuturuan siya ng leksyon sa asal. Galit na sabi ni Yizu. Sinabi ni Kiyong Biluo na si Lin Fang ay walang kwenta, bastos. Hindi pa nakalusot si Lin Fang sa Zuan Chi Layer, ngunit mas bata siya kay Kiyong Biluo. Si Lin Fang, sa parehong edad ni Kiyong Biluo, ay mas malakas kaysa sa kanya. Walang pakialam si Lin Fang at ngumiti. Sinulyapan niya si Yizu upang ipakita sa kanya ang ilang suporta. Siya ay talagang maliwanag, matalino at puno ng habag. Hindi niya sinabi na si Lin Fang ay mas mahina kaysa sa Kiyong Biluo, sa halip, sinabi niya na sa kalaunan ay magiging mas malakas si Lin Fang kaysa sa Kiyong Biluo. Kasabay nito, pinayuhan niya si Lin Fang na huwag madala ng personal na damdamin at iwasan ang hamon. Ang pangungusap ni Yizu, na mukhang simple at inosente, ay naglalaman. Talaga ng maraming nakatagong kahulugan. Tumingin si Yizu kay Lin Fang na bahagyang nakayuko. Medyo namula rin ang mukha niya.
Nang tumingin siya kay Lin Fang, naramdaman niya na siya ay isang maliit at walang kapangyarihang tao, naramdaman niyang hindi siya makatakas sa mga mata ni Lin Fang. Tere na, walang pakialam na sabi ni Lin Fang. Gayunpaman, hindi pa sila nagsisimulang maglakad nang huminto muli si Lin Fang. Sa harap niya, may nakatayong babae at bahagyang nakayuko. Mahigpit na nakakuyom ang magkabilang kamao niya. Yun. Xi, malabo na naalala ni Lin Fang ang batang babae na ito. Ang kanyang pangalan ay katulad ni Yun Xi na nakilala niya sa Celestial River ngunit ang pangalawang karakter ay hindi pareho. Naaalala mo pa ba ako? Sabi ni Yun Xi habang nakataas ang ulo, namumula na ang mukha niya at medyo nahiya. Nakakagulat na naalala ni Lin Fang ang kanyang pangalan. Oo, sabi ni Lin Fang habang nakangiti at tumatango. Nang magkita sila, isang batang babae ang nagsisikap na kumbensihin si Yun Xi na makipag one night stand kasama si Dugu siyang kapalit ng isang cultivation room, gayunpaman sinabi ni Yun Xi na gusto niya si Lin Fang, ngunit wala siyang anumang maling pag-iisip at puro pa rin. Pagkatapos noon, binyantaan ni Dugu siyang si Yun Xi, napaka-agresibo niya. Hindi ito nagawang balewalain ni Lin Fang at pinahiya si Dugu siyang, kaya napaluhod siya sa kanyang harapan. Pagkatapos nito, sinamahan niya si Yun Xi sa isang silid sa Central Cultivator Tower. Malinaw na naaalala ni Lin Fang ang mga bagay na ito. Lin Fang. Nang makita ni Yun Xi na tumatango si Lin Fang, lumitaw ang pananabik sa kanyang mukha. Gusto niyang sabihin ng ilang bagay pero hindi gumagalaw ang labi niya, blanko lang siyang nakatitig sa kanya. Ayos ka lang, pagkaraan ng ilang sandali, 3 salita lang ang nasabi ni Yun Xi. Ayos lang ako, salamat. Sabi ni Lin Fang na may mainit na ngiti sa kanyang mukha. Medyo nahihilo si Yun Xi. Siya ay karaniwang napaka-extroverted pero ngayon, tahimik na siya at introvert. Aalis na ako. Patuloy na magsanay ng husto. Sabi ni Lin Fang habang tumatango kay Yun Xi. Maya-maya ay umalis na siya. Itinaas ni Yun Xi ang kanyang ulo at nakitang umalis ang mga tao. Hindi niya maiwasang mawalan ng pag-asa. Susubukan niyang umalis sa tore para maglakad-lakad pa sa hinaharap at tingnan kung makakatagpo niyang muli si Lin Fang. Hindi niya inaasahan na makikilala niya si Lin Fang sa sandaling iyon. Sa kasamaang palad, wala siyang masabi. May mga magagandang babae sa tabi niya. Naisip ni Yun Xi na may kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Lahat ng mga babae sa paligid ni Lin Fang ay napakaganda. Yuzin, huwag kang masyadong mag-isip. Hindi sila kabilang sa mundong katulad natin. Sabi ng isang batang babae sa tabi ni Yun Xi na sinusubukang pasayahin siya. Siya ay kaibigan ni Yun Xi. Noong nakaraan, nakita na rin niya ang lahat at malinaw sa kanya na gusto ni Yun Xi si Lin Fang, lalo na pagkatapos ng araw na iyon. Siya ay nahuhumaling kay Lin Fang. Ngunit ang agwat sa pagitan niya at ni Lin Fang ay palaging magiging napakapangit. Hindi sila kabilang sa iisang mundo. Tumingin si Yuzin sa kanyang kaibigan at napansin ng kanyang kaibigan na may luha sa kanyang mga mata. Nagkaroon sila ng panandaliang pagtatagpo ngunit namuhay sila sa magkahiwalay na mundo, palagi silang magkikita sa maikling sandali, ngunit palagi silang magkakahiwalay. Nalungkot si Yun Xi, si Lin Fang lang ang para sa kanya. Hindi sinusubaybayan ni Lin Fang ang kanilang mga pagpupulong. Ang babaeng iyon ay walang anumang espesyal na lugar sa puso ni Lin Fang. Gayunpaman, napansin niya ang nararamdaman ng dalaga. Lin Fang, parang gusto kanya. Nakangiting sabi ni Lan Zhao ngunit walang ngiti sa kanyang mukha. Ano ngayon? Sabi ni Lin Fang habang nakatingin kay Lan Zhao. Sa tingin mo ba ito ay mapurol at hindi ka wili-wili? Bakit hindi mo tanggapin ang babaeng may gusto sa'yo? Para sa mga taong katulad mo, normal ang pagkakaroon ng maraming babae. Patuloy ni Lan Zhao na may mapanuksong ngiti sa kanyang mga labi. Ang sinabi niya ay ikinagulat ng iilan pang mga babae na nandoon. Sa kontinente ng Siyam na Ulap, ang paglilinang ay ang pinakamahalagang bagay ngunit ang mga relasyon ay mahalaga din. Mayroong ilang mga lalaki na naramdaman na ang 3 o 4 na babae ay hindi pa rin sapat, ito ay pareho para sa lahat ng mga cultivator, ang ilang mga napakalakas na babaeng cultivator ay mayroon ding maraming lalaki. Siyempre, ang unang kaso ang pinakakaraniwan, ang pangalawa ay mas bihira. Tumingin si Lin Fang sa kanya na may kumikislap na mga mata at sinabi. Kaya ano ang sinusubukan mong sabihin na kahit ang isang tulad mo ay gustong maging kasintahan ko, dapat kong tanggapin, di ba? Nang marinig ni Lan Zhao si Lin Fang, siya ay natigilan. Agad niyang pinandilatan si Lin Fang at nanumpa sa mahinang boses. Sino ang gustong maging kasintahan ng isang bastardo? Tanggang tanga. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 324, si General Liu Kanglan. 2 araw na ang lumipas at ang balita ng Harmony. Kiyong Biluo kinadubi, Wen Aozu at Lin Fang ay kalat na. Pinag-uusapan ito ng maraming tao, na nangangahulugang kasama si Lin Fang sa kanilang mga pag-uusap. Gayunpaman, sa sandaling iyon, kalmado siyang nakahiga sa isang bangkong gawa sa bato sa looban. Nasa gilid niya si Meng Qing na, tulad ng dati, ay hindi malamig o mainit. Nakatingin siya sa malayo ngunit imposibleng sabihin kung ano ang iniisip niya. Kasabay nito, sina Lan Zhao, Jing Yun at Yi Zhu ay nasa looban din. Ipinakita ni Lan Zhao sa 2 pang babae kung anong mga problema ang humahadlang sa kahusayan ng kanilang pagsasanay sa paglilinang. Paminsan-minsan ay sinusulyapan ni Lin Fang ang mga babae, at nakikita niyang nagkakasundo sila. Nang mga sandaling iyon, may kumakatok sa pinto sa labas. Pasok ka, sabi ni Lin Fang at kaagad pagkabukas ng pinto at lumitaw ang isang silhouette na may sombrerong kawayan. Ang taong iyon ay nagtaas ng ulo at tumingin kay Lin Fang. Isang bronze mask ang lumitaw sa field of vision ni Lin Fang. Sa ilalim ng mastarang iyon ay kumikislang mga mata. Lin Fang, kapatid. Sigaw ng tao. Mukhang nagulat si Lin Fang at saka tumayo. Pu Jun, Lin Fang, kapatid, ako ito.
Sabi ni Puljun habang papasok sa looban. Sa kadahan-dahang isinara ang pinto. Puljun, kailan ka dumating sa Imperial City? Nagulat si Lin Feng. Naglakad siya patungo kay Puljun. Sinabi ni Liu Kanglan sa mga elite na tropa na manatili kay Lin Feng ngunit umalis sina Puljun at Hanman kasama si Liu Kanglan at hindi si Lin Feng. Dapat ay nasa Duan Ren si Puljun at hindi sa Imperial City. Paano siya napunta sa Imperial na lungsod? Lin Feng, kapatid, bumalik tayo sa Imperial City 3 araw na ang nakalipas. Kaya lang hindi pinapayagan ng Celestial Academy na makapasok ang iba. Sa huling 2 araw, sinusubukan kong makahanap ng solusyon. Kami, bulong ni Lin Feng. Sino pa ang nasa Imperial City? Nandito na rin si Hanman at ang general. Lin Feng, gusto ka rin makita ng general. Sabi ni Puljun na mukhang seryoso na nag-aalala kay Lin Feng. Si Liu Kanglan ay sumugod mula sa Duan Ren patungo sa Imperial City dahil gusto niyang makita si Lin Feng. Parang may importante siyang gagawin sabihin sa kanya, kung hindi, si Liu Kang ay hindi nakipagsapalaran at personal na bumalik sa Imperial City. Siyempre, naunawaan ni Lin Feng na ang Imperial City ay mapanganib na lugar para kay Liu Kanglan. Tara na, sabi ni Lin Feng. Wala siyang ganang kausap doon ngayon pa. Sige, sabi ni Puljun habang tumatango at agad na tumalikod. Pagkatapos ay umalis sila sa pinakamataas na bilis. Sa gitna ng courtyard, medyo nagulat ang mga babae. Bukod dito, si Meng Qing ay mahinahon at payapang tumayo, at pagkatapos ay sinundan si Lin Feng. Meng Qing, maaari kang manatili dito. Kung walang problema, babalik ako kaagad. Sabi ni Lin Feng habang nakatalikod at nakatingin kay Meng Qing. Mukhang nagulat si Meng Qing at saka tumango. Sabay na umalis sina Lin Feng at Puljun. Sa mga araw na ito, naabutan ni Lin Feng si Meng Qing sa mga tuntunin ng lakas. Kung may malaking panganib at hindi niya masigurado ang kanyang kaligtasan, maaaring mapanganib din ang sitwasyon para kay Meng Qing. Dinala ni Puljun si Lin Feng sa isang restaurant. Napakasimple ng dekorasyon ng restaurant na iyon ngunit napakalma at payapa. Kaunti lang ang mga kliyente. Sa isang mesa na nasa gitna ng restaurant, ang 2 taong nakasuot ng sombrerong kawayan ay kalmadong nakaupo at pinapanood ang mga taong pumapasok sa restaurant. Nagtaas sila ng ulo. Lin Feng, kapatid. Sigaw ni Hanman habang tumatayo. Hanman, sumulyap si Lin Feng kay Hanman at pagkatapos ay tumingin sa ibang tao. Si Liu Kanglan ay mukhang mas payat at mas mapatla kaysa dati. Tito Liu, sigaw ni Lin Feng. Bahagyang tumango si Liu Kanglan at nagsabi. Lin Feng, halika rito at maupo. Bahagyang tumango si Lin Feng at pagkatapos ay umupo kaagad na nakaharap kay Liu Kanglan. Pagkatapos ay nagtanong siya. Tito Liu, bakit ka pumunta sa Imperial City? Naparito ako para kausapin ka. Sinabi ni Liu Kanglan at nagpatuloy. Lin Feng, kumusta si Qing Kuang at ang iba pa? Mabuti naman silang 3. Nasa Yangzhou City silang lahat. Mabuti yan. Sayang at wala na rito ang hukbo ng Chiexi. Sabi ni Liu Kanglan. Pagkatapos ay bamantong hininga siya. Siguro dapat akong sumama kay Jiu Chiexi. Tito Liu, ikaw. Si Lin Feng ay nakangiti ng pilit. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Noong nakaraan, ang mga kahihinatnan ng Kakana laban kay Liu Kanglan ay masyadong seryoso. Kahit na nakasuot siya ng sombrerong kawayan, ang kanyang buhok ay lalong nag-aabo araw-araw. Si Liu Kanglan ay mukhang masyadong matanda. Ngunit ang karanasan ni Ren Qingguang pagdating sa diskarte sa militar at iba pa ay hindi maihahambing sa karanasan ni Liu Kanglan. Ang kaibigan ni Liu Kanglan, na parang kapatid sa kanya, ay namatay at ang paglilinang ni Liu Kanglan ay seliado na. Bukod dito, lahat ng akusasyon laban sa kanya ay hindi totoo. Inialay ni Liu Kanglan ang kanyang buhay kay Zhu Yu at ganito siya ginantimpalaan. Si Lin Feng, ang koronang prinsipe ni Mo Yu, si Mo Jia, ay nakapasok sa Zuan-Chi layer pagkatapos ng digmaan. Sinasabing nakalusot na siya sa pangalawang Zuan-Chi layer. Mas malakas na siya kaysa dati. Ilang sandali pa ang nakalipas, nagpadala rin siya ng ilang tropa sa Duan Ren City. Matanda na ang mga tao doon, mahihina at may mga sugat pa. Tsaka nasunog yung city last time pero hindi na namin naayos kaya wasak na. At saka, wala na akong silbi ngayon. Kung payag si Mo Jia, madali niyang ma-take ang Duan Ren border. Nang marinig ni Lin Feng si Liu Kanglan, natigilan siya. Inatake muli ni Mo Jia si Duan Ren. Hindi nagpadala si Zhu Yu ng mga tropa bilang reinforcement. Umiling si Liu Kanglan at sinabi, pagkatapos ng nangyari, naging mataas akong opisyal ngunit tinanggihan pa rin nila ang aking mga kahilingan na magpadala sa akin ng mga reinforcement. Tinanggihan pa nila ang tulong upang tumulong sa muling pagtatayo ng Duan Ren City. Sa madaling salita, isinuko na ni Zhu Yu ang Duan Ren City at ang malawak na Duan Ren border. Tao man o lungsod, walang pakialam ang bansa sa sinuman sa kanila. Si Mo Yu ay diretsyong sumisid at patayin ang lahat. Si Lin Feng ay namangha. Tumanggi silang magpadala ng mga tropang pampalakas at tumanggi silang ayusin ang lungsod. Isinuko na nila ang Duan Ren City at halos ihatid na nila ito kay Mo Yu. Ngunit natatakot ako para sa mga tao ng Zhu Yu. Kung si Mo Jia, sa kabilang panig ng Duan Ren border, ay nagbigay ng utos, ang mga tropang Mo Yu ay maaaring tumawid sa Duan Ren border ngunit dapat nilang bigyang pansin kung sino ang kanilang papatayin at kung aling mga lungsod ang kanilang sinasalakay, hindi ito maaaring basta-basta na pagpatay. Sabi ni Liu Kanglan na ikinagulat ni Lin Feng. Si Mo Jia ay maaaring magbigay ng utos na tumawid sa Duan Ren border ngunit pagkatapos ay hindi masira ng mga tropa ang mga lungsod ayon sa gusto nila. Parang biro ang lahat. Lin Feng, parang biro din ito para sa iyo na parang walang pakialam ang Imperial family sa mga tao nito.
Ibinibigay nila ang kanilang mga tao kay Moyu, ngunit si Moyu ay isang taong nag-uutos na huwag basta-basta pumatay, ito ay katawa-tawa lang. Sabi ni Liu Kanglan habang tumatawa sa sarili, kinuha niya ang baso ng alak, itinaas ito at inubos ito sa isang lagok. Ubo-ubo. Umubo si Liu Kanglan. Nanginginig siya at mukhang napakahina. Gusto siyang tulungan ni Lin Fang ngunit pinigilan siya ni Liu Kanglan gamit ang kanyang kamay. Halika Lin Fang, uminom ka ng alak. Walang ibang isyu na kailangan kong sabihin sa iyo. Gusto ko lang sabihin sa iyo ang mga bagay na ito at uminom ng alak kasama ka. Sabi ni Liu Kanglan. Nakaramdam siya ng kalungkutan. Sa panahon ng digmaan, nawalan siya ng mahigit 100,000 sa kanyang mga sundalo at nagkalat ang kanilang mga buto sa lupa. Ang huling natitirang mga sundalo ay sumunod kay Lin Fang at nasa Yangzhou City. Ang tanging taong naiwan sa tabi ni Liu Kanglan ay si Liu Fei. Ngunit may ilang bagay na hindi gustong pag-usapan ni Liu Kanglan kay Liu Fei kaya wala siyang taong makakasama niya sa kanyang pasanin. Ang mapagmataas na general na iyon, na nakarating sa mga ulap, ay natapos na walang emosyon na walang natitirang kinang o kaluwalhatian. Isang walang katapusang kalungkutan ang lumusab sa kanyang puso. Uminom tayo, sabi ni Lin Fang habang itinataas ang kanyang baso at pagkatapos ay binaba ito. Kaagad pagkatapos, pinunan niya muli ang baso ni Liu Kanglan. Wala siyang ipapayo kay Liu Kanglan, wala rin siyang maipapayo kay Liu Kanglan. Sunod-sunod lang ang pagbaba ng salamin nila. Ang mukha ni Liu Kanglan ay namumutla at namutla ngunit hindi siya nagpapakita ng anumang senyales na gusto niyang tumigil sa pag-inom. Naka-down glasses pa siya. Lin Fang, kapag namatay ako, sana ay alagaan mong mabuti si Fei Fei. Wala siyang magulang simula pagkabata. Marami na siyang pinagdaan ng hirap habang lumalaki, dahil sa akin. Masama rin ang ugali niya. Sana mapatawad mo siya. Kahit nakainom ng maraming alak si Liu Kanglan, may malay pa rin siya. Nakatingin siya kay Lin Fang sa mga mata habang nagsasalita. Tito Liu, kung hindi ay maaari kang manatili sa Imperial City, huwag ka nang bumalik. Umiling si Liu Kanglan. Isang malalim na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha at sinabi niya. May isang bagay na dapat gawin, bukod pa, bago umalis, may isang bagay na nais kong tulungan ka. Tulungan mo ako sa isang bagay. Hindi naintindihan ni Lin Fang ang ibig sabihin ni Liu Kanglan. Balang araw, maiintindihan mo rin. Sasabihin ko lang sa iyo ang isang pangungusap. Sabi ni Liu Kanglan at saka huminto. Kaagad pagkatapos, madiin at diretso niyang tinitigan si Lin Fang sa mga mata at sinabing dahan-dahan. Ang langit at lupa ay malupit na tratuhin ang mga nilalang nito na parang mga asong dayami. Biglang nanginag ang puso ni Lin Fang. Malinaw na narinig na niya ang mga salitang ito. Hindi niya akalain na maririnig niya ang mga salitang ito mula kay Liu Kanglan. Ang gayong mga salita na nagmula sa general, na isang malambot at palakaibigang tao, ay kahanga-hanga. Walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 325, ang Dark League. Ang langit at lupa ay malupit na tratuhin ang mga nilalang nito tulad ng mga ligaw na aso. Sa iyon at malamig at malupit na mundo, ang paglilinang ay batay sa isang walang pusong prinsipyo, ang isa ay kailangang patuloy na maging mas malakas. Iyon ang tanging paraan upang mahawakan ang kawalang puso ng langit at lupa. Ang pagsuko at pagkamatay dahil sa malupit na mga tuntunin ng mundo ay madali. Nang matapos magsalita si Liu Kanglan, tumayo siya, agad siyang naglakad patungo sa labasan. Sumunod ka sa akin, babalik tayo sa Duanren City. Sumulyap sina Po Jun at Hanman kay Lin Fang, tumanggo at agad na umalis, sinundan si Liu Kanglan. Si Lin Fang ay nakaupo pa rin at nanatiling tahimik. Kahit anong dahilan ang nagtulak kay Liu Kanglan na umalis, dumating lang siya para uminom ng ilang baso ng alak kasama si Lin Fang at makipag-chat, wala nang iba pa. Gayunpaman, ang kahulugan ba ng kanyang mga salita ay kasing simple niyan. Itinaas ni Lin Fang ang kanyang baso, ibinaba ito at ibinalik sa mesa. Nakaupo siya sa mesang iyon sa restaurant, mag-isa at iniisip ang kahulugan ng mga salitang iyon. Si Liu Kanglan ay sumugod mula sa Duanren City patungo sa Imperial City dahil gusto niyang sabihin iyon kay Lin Fang. Ang langit at lupa ay malupit na tratuhin ng mga nilalang na parang ligaw na aso. Naglalaman ba ito ng nakatagong mensahe? Matapos ang tila mahabang panahon, tumayo si Lin Fang at agad na umalis. Ngunit hindi nagmamadaling umalis si Lin Fang, nakagawa lang siya ng ilang hakbang at huminto siya muli. Tumingin siya sa malayo at walang pakialam na sinabi. Matagal na akong nandito, malamang na umalis na ako. Kalmado ang kapaligiran, bahagyang umuulan at may kaunting lamig sa hangin. Sa di kalayuan kung saan nakatingin si Lin Fang, may silhouette. Ang taong iyon ay nakatingin kay Lin Fang. Gaano kalakas? Hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng kanyang presensya ngunit alam ni Lin Fang na naroon siya. Sino ka? Tumingin si Lin Fang sa malayo sa isang hiwalay na paraan, ang kanyang mga mata ay tila malamig. Lin Fang, ikaw lamang ang opisyal ng mga tropang GXC at nang ahastang patayin si Duan Lai. Ito ay isang hindi mapapatawad na krimen. Ngayon, kailangan mong sumama sa akin. Sabi ng taong malamig ang tunog at hiwalay na nagpapikit ng mata ni Lin Fang. Napuno ng malamig na liwanag ang mga mata ng taong iyon. Magpakita kayo. Dahil dumating na kayong lahat, ano ang silbi ng pagtatago? Walang pakialam na sabi ni Lin Fang. Kaagad, sa malayong kadiliman, lumitaw ang ilang silweta at lahat ay nagsimulang punan ng mga bubong ng sunod-sunod. Nakatingin sila kay Lin Fang na may malamig na mga titig. Lahat sila ay may mabangis na mga titig, wala sa kanila ang tila mahina. Pagkatapos ay tumalon silang lahat sa himpapawid hanggang sa makarating sila malapit kay Lin Fang, at pagkatapos ay pinalibutan siya. Hindi mo pa rin sinasabi sa akin. Sino ka? Tanong ni Lin Fang.
Sa simula, naisip niya na ang target ng mga taong ito ay si Liu Kanglan, ngunit umalis na si Liu Kanglan at walang tao pinigilan siya. Gayunpaman, ngayon ay hinaharangan ng mga tao si Lin Fang. Bukod dito, may kinalaman ito sa isyu ng Duanlai. Hindi na kailangang tanungin kung sino tayo. Kailangan mo lang malaman na kami ang namamahala sa pagpapatupad ng mga batas ng Imperial City. Sabi ng orihinal na nagsalita. Puno ng lamig ang boses niya. Lin Fang, hindi mo kailangang lumaban, wala kang pagkakataon na labanan kami, kung susubukan mong lumaban, mamamatay ka. Labanan. Mamatay. Medyo nagulat si Lin Fang at naglalabas siya ng malamig na enerhiya. Gayunpaman, sa sandaling iyon, naririnig ang tunog ng mga kabayong tumatakbo. Tila ang ilang malaking grupo ng mga tao ay nagmamadaling pumunta sa lugar na iyon. Ilang sandali pa, malinaw na naririnig nila ang mga hagong na dulot ng mga kabayo. Ang taong tila pinuno ng mga taong nakasakay sa mga kabayo ay isang cultivator na mukhang napakalakas at malupit. Kilala ni Lin Fang ang taong iyon, ito ay ang opisyal ng Imperial Guards, si Yu Ji, na isa rin sa mga kaibigan ni Duan Wuya. Pinalibutan sila ng mga Imperial Guard na ikinagulat ng mga nakapaligid kay Lin Fang. Nakatitig sila kay Yu Ji at sinabing, Yu Ji, anong ginagawa mo? Guo Qing, ako dapat ang magtatanong sa iyo ng tanong na iyan, ako, si Yu Ji, ay ang opisyal ng Imperial Guards at ang Imperial City ay isang teritoryo na nasa ilalim ng aking kontrol, ngunit ngayon ay narito ka na, ano ang ibig sabihin nito? Si Yu Ji ay malamig at hiwalay, ngunit seryoso, na nagpatigil kay Guo Qing. Pagkatapos ay ngumiti siya ng malamig at sinabing, ang Imperial City ay nasa ilalim ng iyong kontrol. Pinatay ni Lin Fang ang isang maharlika ng Imperial family at malaya pa rin siyang maglakad-lakad. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo, ang Imperial Guards? Hahawakan ko iyon pagdating ng panahon, gayunpaman, kailan ka pinapayagang lumampas sa iyong katayuan at makialam sa mga gawain ng ibang tao, kasama na ang sarili ko, malamig at hiwalay na sabi ni Yu Ji gaya ng dati. Kumislap ang mga mata ni Woking at sumulyap siya sa Imperial Guards. Napakalakas nila sa mga araw na ito. Kung magpasya si Guo Qing na umatake, makararanas sila ng malubhang pagkatalo. Bukod pa rito, alam ng lahat na ang Imperial City Guards ay bahagi na ngayon ng paksayon ni Duan Wuya, sino ang maglalakas loob na hindi bigyan siya ng mukha. Sasama si Lin Fang ngayon. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isa pang malamig at hiwalay na boses ang lumitaw sa kapaligiran. Sa di kalayuan, dalawang siluet ang lumitaw sa isang gusali, kasama ang iba pang nagtatago sa mga anino. Lahat sila ay tumingin sa malamig na yelo. Ang dalawang taong ito ay naglalabas ng napakalakas na chi na nagpang-inag sa mga tao. Layer ng Zuan Chi. Ang chi na iyon ay may lakas ng Zuan Chi layer. Tsaka yung isa na hindi pa nagsasalita ay may isang braso lang. Gaano ka bata? Sinulyapan ni Lin Fang ang nawawalang braso ng tao, na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Sinabi na ang kahangahangang estudyante ng Celestial Academy, na nabasag ang Zuan Chi layer sa loob ng ilang sandali, ay tinawag na dubi at mayroon lamang isang braso, ang kanyang kaliwang braso. Si Lin Fang ay pumatay ng isang maharlika at iniisip na siya ay mas mahusay kaysa sa lahat. Isasama natin si Lin Fang. Sabi ng cultivator ng Zuan Chi layer na nagsalita. Ang kanyang chi ay abnormal na napakapangit. Tila ang mga taong ito ay dumating na handang-handa at determinadong patayin si Lin Fang. Sinabi ni Lin Fang na maaari siyang umasa sa kanyang sariling lakas upang matiyak ang kanyang kaligtasan, kung aalis siya sa kanila, magiging wasto pa ba ang kanyang pahayag? Dapat sila ay mula sa isang madilim na liga, tama. Sabi ni Eugene na parang nilalamig. Ang mga madilim na liga ay maimpluwensyang at isa ring paraan upang madagdagan ang mga koneksyon. Ang madilim na mga liga ay kumakatawan sa maliliit na spheres ng impluwensya. Hinati sila ayon sa maraming matataas na opisyal ng Imperial City ni Zuyu. Ang mga madilim na liga ay karaniwang nilikha na may tanging layunin ng pagkuha ng mga asasin. Nang magkaroon ng impresyon ng matataas na opisyal na may nananakot sa kanila at sa kanilang mga tungkulin, nagpadala sila ng mga madilim na liga upang ilapat ang kanilang sariling hustisya. Ang dalawang taong ito ay tila kabilang sa isang madilim na liga. Nakalusot si Dubi sa unang layer ng Zuan Chi. Kinilala siya bilang isang henyo ng Celestial Academy. Siya ay matigas ang ulo at matigas ang ulo, walang maraming tao na makakatulong sa kanya na ihatid ang kanyang mas maitim na emosyon. Paano kung hindi ako pumayag? Sabi ni Yuji. Kaagad, isang hindi kapani-paniwalang mapang-api na enerhiya ang lumitaw mula kay Dubi at sa ibang tao at sumalakay sa buong kapaligiran. Wala kang pagpipilian, dapat umalis si Lin Fang sa amin. Sabi ng cultivator ng Zuan Chi layer sa malamig na tono habang nakatitig kay Yuji. Wala man lang siyang pakialam na mawala sa mukha si Duan Wuya, ang pangalawang prinsipe. Umuulan pa rin at unti-unting basang-basa si Lin Fang. Bukod sa atmosfera, ang mapang-api na enerhiya ay lalong siksik.